Ngayon, ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Siguro, alam nyo na tama yun, na yung bagdagat. Tama yun. Tanginan niya, nagtatanong nga nung tama yun. Tanginan niya, parang grade 1 yung nagpapaliwanag eh. Sino ba tanga hindi nakakaalam niyan? Alam na nila yan, hindi mo na kailangan ipaliwanag. Putang na, alam na wala kang gagawin talaga eh, puro pangako ka lang eh. Dinadaan mo lang sa salita para magmukhang marami kang sinabi pero wala naman talagang naiintindihan. Diyos ko po. Kaya nga merong isang estudyante, mga bossing, na nagtanong sa kanya kung patungkol sa agrikultura. Nagtanong sa kanya tungkol sa agrikultura, sabi, Mr. President, kasi po ganito, ito ipapakita natin para wait lang. Ipapakita natin kasi nagtanong itong bata, anak siya ng magsasaka. Okay, anak siya ng magsasaka, bumisita na naman sila sa magsasaka. Anak siya ng magsasaka. Tapos papaano daw magiging kaakit-akit ang farming sa Pilipinas? What do you mean by kaakit-akit? Ako na magpapaliwanag kasi makikita nyo sa video na to na talagang hindi naintindihan ni Bongbong yung konsepto. Dito kasi sa Pilipinas, maraming magsasaka. Okay? Yun talaga ang pangunahing trabaho sana natin. Dito sa Southeast Asia, dapat ganyan eh. Ang Singapore lang talagang hindi agricultural sa Southeast Asia. Kasi nga, maliit na bansa lang siya. Pero Malaysia, Thailand, Vietnam, mga agriculture products, yung Southeast Asia, agrikultura talaga ang pinagkakita ng mga bansa dyan. Bigas, prutas, yan talaga. So ngayon, ang problema, dahil nga walang support ang gobyerno sa mga agrikultura, sa sektor ng agrikultura, walang tulong ang gobyerno sa mga magsasaka natin. Kawawang-kawawa talaga magsasaka sa atin. Kasi sa Japan, sa Malaysia, sa Amerika, sa ibang bansa, sa Italy, sa Europe, yung mga magsasaka, sila yung mayayaman. Pero dito sa Pilipinas, yung mga magsasaka, parang ang buhay nila, parang basurero lang sila. Napakahirap ng buhay nila kahit napakalaki ng mga lupang sinasakan nila, umaani naman sila pero hindi umuunlad ang buhay nila at di sila nakakaranas ng masayang buhay. Kaya ayaw sa sobrang pagmamahal nila sa mga anak nila, noon kasi yung mga matatanda, yung mga lupa nila, pinalalaki, pinararami nila para pag namatay sila, ipinamamana nila sa mga anak nila yon. At yung mga anak, yun naman ang gagawin nilang kabuhayan nila. Doon din sila kukuha ng kabuhayan nila, doon sa mamanahin nila lupa, sasakahin nila at ipapasa nila itong kakayanan nila hanggang sa mga apu-apuhan nila. Pero sa panahon ngayon, dahil nga hirap na hirap ang mga magsasaka, mas pinipili ng magsasaka na pag-aralin na lang yung mga anak nila at pumili na lang ng ibang linya. Mag-computer science na lang, mag-nurse, mag-abogasya, mag-doktor. Kasi nga wala nang pag-asang agrikultura dito. So ang ginagawa ng ibang mga matatanda natin na bago sila mamatay, pinag-aaral nila yung mga anak nila at pag nakagraduate yung mga anak nila, yung mga lupain nila ibinebenta nila. Yung iba nga kino-convert na sa mga sa mga subdivision yung mga lupa na sakahan. Kasi nga nawawalan na ng interes yung mga pamilya ng mga magsasaka na magsaka dahil talagang ito ang literal na isang kahig, isang tuka. So ang ibig sabihin po nito, yung sektor ng agrikultura, bumababa, wala na nagko-continue ng mga anak kasi nga ayaw nila ng kahirapan, ng maging mahirap. Nag-aaral sila ng iba. Wala na silang pakialam sa pagsasaka dahil ayaw nila matulad sa mga ama nila na sunog na ang balat kakatanim. Pero hindi naman sila nakaranas ng sarap ng buhay. Samantalang yung mga nurse nakakapag-abroad, yung mga teacher nakakapag-abroad, yung mga engineer, di ba?
So, yung population ng mga farmers natin patanda ng patanda and then wala nang sumasalo nung skills. So, bumabagsak yung agrikultura at yung mga kabataan ay nawawalan ng interes sa agrikultura because baliktad nga sa Pilipinas, yung magsasaka mahirap. Kaya nga dito, pag sinabi nila, magsasaka lang. Ganun eh. Mababa ang tingin nila sa magsasaka kasi nga, mahirap ang mga magsasaka kahit ang lalaki at lalawak ng mga lupain nila. Pero sa ibang bansa, pag nagtanong ka, well, I have a farm. Oo, I have a farm. Meron akong farm ng mais. Yan yung mga mayayaman sa ibang bansa dahil nga may programa ang gobyerno sa kanila. Yung mga produce nila, dinadala nila, alam nila kung saan nila dadalhin. Hindi yung parang, okay, nagtanim ka, may produce ka, may bigas ka, hindi mo alam kung kanino mo ibibenta. Sa trader ba? Sa palengke ba? Sa tao ba? So, walang sistema, walang proseso. Hindi na tayo nag-improve. So, ang tanong nitong bata, BBM, papaano mo gagawin kaakit-akit ang farming sa Pilipinas para yung mga kabataan ay mainganyong magtanim at yung ating agrikultura ay magpatuloy? Anong gagawin? O tingnan niyo sagot nitong presidente nating nagdudubidap-dap na naman. Yung presidente natin na hindi prepared sa mga katanungan kaya hindi nagpapa-preskon. Kaya puro si Claire Castro ang papreskon kasi okay lang daw si Claire ang maging tanga. Total, mukha naman talaga siyang tanga kesa diretsong magmukhang tanga itong presidente. O tingnan ninyo kung gaano kalutang at gaano kawalang kaalam-alam. Sa loob ng 3 taon na nanungkulan, putang ina, wala itong natutunan. 25 years na naging presidente ang tatay nito. Kahit isa walang natutunan. 3 taon nangutang kahit isa walang natutunan. Tingnan nyo kung paano niya sasagutin at kung ano itsura ng mga nakikinig sa kanya dito sa mga sagot niya. Po ang boses nila ngayon. Ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Malabo ba o malinaw yung tanong? Hindi. Tinatanong ko anong ha? Tinatanong ko kung malabo o malinaw yung tanong. Di ba? Pinaliwanag ko na nga sa inyo. May sagot na nga ako eh. So pinaliwanag ko na sa inyo yung tanong. Pero dito mismo sa tanong ng bata, magulo ba yung tanong? Hindi naman, di ba? Tingnan nyo kung anong sagot niya. Siguro, alam nyo na tama yun, na yung bigat. No? Ano tama yung bigat? Anong sinasabi mo? Ang tanong, papaano po magiging kaakit-akit para sa mga kabataan ang karir ng isang pagiging magsasaka sa Pilipinas? Ano pong gagawin mo para maingganyo yung mga kabataan na maging farmers? Dito sa Pilipinas. Anong ginagawa na ng gobyerno natin at yun ang tanong, anong ginawa at gagawin pa ng gobyerno natin para mas maging instead mag-engineer ako, mag-IT ako, mag-nurse ako, mag-farming ako. Tinan niyo sagot. Ngayon, ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Siguro, alam nyo na tama yun, na yung bigat. Tama yun. Tanginan niya, nagtatanong nga nung tama yun. Bobo talagang hayop na ito. Nagtatanong nga, paanong tama yun? Anong sinasabi mo? Tama yun, na yung bigat. Siguro, tama talaga yun kasi... Anong siguro tama yun? Ano siguro tama talaga yun? Tangina, may tama ka. Oo, miski ko hindi ko maintindihan yung sagot niya eh. Mapapaha ka talaga. Papaano po mapapaganda, ano pong ginagawa niyong hakbang para yung mga bata ay mag-farming, hindi mag-engineer? At mapalago ang farming industry sa Pilipinas. Ang sagot niya tama yun. Tangina, ito yung pinagmamalaki nyo. Sangkay, Jaret, at yung mga aliporis yung mga tanga pare-pareho, tanga minuminuto.
Putang ina, ito yung pinagtatanggol nyo, ito yung pinagmamalaki yung presidente. Pukin ang nagsalamin pa, wala namang alam. Yung mga nagsasalamin, yung matatalino lang ha. Oo, katulad ko. Hindi naman ako matalino, pero alak ng tinapay yan. Ang sagot, ilan talagang taon na to, no? Yung utak talaga nito, munggo. Togi na yung utak nito, hindi na munggo. Pucha, nag-evolve na. Ang average age ng ating mga magsasaka at saka mangingisda masyado nang mataas. Dahil nga, mahirap nga ang buhay ng magsasaka. Kaya Oo nga! Putang nan to. Papasigaw ako sa'yo, magagat na naman yung gwardiya rito. Oo nga, yun nga yung punto. Dahil nga ang pagiging isang magsasaka ay parang ituturing na isa sa mga pinakamahirap na trabaho sa Pilipinas at mabagal din ang pag-unlad. Ang tanong nga sa'yo, papaano po magiging kaakit-akit ang pagtatanim o pagiging magsasaka para ang mga kabataan mas piliin ang industriya ng pagsasaka kaysa sa ibang industriya dahil nauubos na magsasaka sa Pilipinas dahil sa kakakukurakot nyo. Tapos ang sagot mo tama, tapos putangin ang yan. siguro yung mga nakapag-aral na, yung mga anak natin, nakapag-aral na, gusto nila nasa air condition silang opisina at medyo maginhawa. Yun na nga yung punto. Yun na nga yung punto. Alam na nga namin yun. Ang tinatanong nga, ano ang gagawin mo? Ano, papa-airconan mo na naman yung sakahan. Dahil gusto ng mga bata nasa aircon, ganun. Kasi sinabi mo rin nung nakarani na yung bahay, ihigupin mo, iipunin mo para pag tag-init, magagamit mo. Hindi mo nga magawa-gawa. Tapos ngayon na naman, eto na naman, anong plano mo dyan? Aircon na natin yung sakahan, ganyan. Oh, yung manggahan, airconan natin dahil gusto ng mga bata sa aircon, ganun. Nantoko naman talaga to si Bongbong Marcos, oh. Talaga, ang hirap ng buhay. Nakikita namin yan sa probinsya. Ang hirap ng buhay ng magsasaka. Ngunit, ang tanging sa akin palagay, at kami ni Secretary Kiko ay pinag-usapan namin ng matagal ito. Putangin na, pinag-usapan nyo pa ng matagal, ha? Pinag-usapan nyo ng matagal talaga. O, pakinggan natin kung anong pinag-usapan nila ng matagal. Natin pababain yung average age ng ating mga magsasaka. Kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya. Dahil yun, kailangan talaga natin para maging yung bawat hektarya natin, mas malaki ang yield, mas malaki ang ani, paano natin gagawin yun? Ang nakakaunawa at mga talagang practitioner, ika nga, ng high-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan silang magtuturo sa atin ng mga... Anak ng tinapay ka. Pagtuturuin mo pa yung mga bata. Ang tanong nga nila kung papaanong mas pipiliin nila yung maging magsasaka kesa sa pagiging nurse. Tangin na, tapos ang sagot mo, dapat yung mga bata tuturuan tayo. Anak ng tinapay ka, ano yung tuturo nila? Kung hindi na nga sila nag-aaral magsaka at hindi na nga pinapasa ng mga magulang nila yung knowledge sa kanila, kasi nga ultimong mga magulang nila ayaw na silang magsaka dahil mahirap ang maging magsasaka, tapos yung mga bata na magsasaka yung magtuturo sa atin. Hindi mo talaga naiintindihan yung trabaho mo, hindi mo naiintindihan yung tanong, simpleng tanong. Tangina, Tagalog pa yan, hindi mo pa maintindihan. Anong klase naman tong presidente na ito? Anak ng tokwa naman, mas matalino pa yung pinsan kong 4 na taon dito eh. Bagong teknolohiya. At yan, palagay ko, ay magiging interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan, para nakikita nila na hindi lamang may magandang hanap buhay naman ang Nakita mo yung mga tao, hindi na nila siya maintindihan. Magtitinginan na. Putang ina, wala talagang plano tong ulol na ito. 3 taon nang nandirito, tapos isang taon na DA secretary pa to. Naging DA secretary yan ng 1 taon, hindi naghanap yan ng DA secretary. Tangina, hindi niya alam kung papaano at kung ano yung plano niya sa mga magsasaka. Wala talaga. Ay, naku, Bongbong Marcos, lumayas ka na. Tangina, isang malaking kasalanan talaga ng pamilya mo na binuhay ka pa. Sana ipinutok ka na lang talaga sa kumot o kaya nagmumog ng cytotech yang si Imelda.
Para sana, putang ina, hindi ka na si ipinanganak para hindi ka na sana nakakapanalasa. Sasaka. Kahit na may kahirapan talaga ng konti, ay siyempre, kailangan masipag at lahat. Masipag naman ng Pilipino kahit naman yung Masipag ng Pilipino. Gago, hindi mo pa nasasagot yung tanong ng bata. Ang dami-dami mo na sinabi, wala ka pa nasagot. mga bata, masipag naman talaga. Basta't may nakikita silang resulta. Kaya sa aking palagay, yun ang ating pwedeng gawin. At para sa mga mas nakakabata, ay sasabihin nila, interesting to, interesante ito. At Puta, nakatulog na si ate. Oh. Tulog na po, tangina mo bongbong. Gisingin nyo na lang ako pag wala na yan dito. Dubi-dubi-dap-dap, 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 dubi-dubi-dip-dip, dubi-dubi-dap-dap, dubap-budap-budap-budap, budabala, bip-bip-bip. Inantong tao na to, walang ka-ase-asenso ang putragis yan. Tangina sa barag-aral tong hayop na ito. Buisit talaga. palagay ko yung Buta, nagising si ate. Diyan pa rin? Sa salita pa rin? Nang tinapay, oh. sakripisyo na kailangan para pagandahin ang ating ani ay palagay ko naman yung mga Pinoy na magiging magsasaka ay sasabihin na worth it ito kahit na may sakripisyo, worth it ito. At yun ang aming para kasi medyo hindi natulungan ng agrikultura ng matagal Po, tangin na, sinisina naman yung nakaraang administrasyon, anak ng Ay, nako, walang plano kasi putangin ng plano, sisihin yung nakaraang administrasyon, gano'n. Wala tayong agricultural policy masyado ng napakatagal. Kaya sasabihin ng mga bata, tangin na. papasok diyan, wala nang pupuntahan yan, hanggang dyan na lang yan. Kaya ngayon, babaguhin natin lahat yan. Ngayon, may pag-asa na makikita nila mayroong pagpaganda ng kanilang hanap buhay bilang magsasaka. Tangin ang buhay ito. Ako sasagot. Kasi kung ako yan, Sir, Boss Dada, paano bang mapapaganda yung mas pipiliin ng mga estudyante ngayon, ng mga kabataan, yung sasaka kaysa sa pag-nurse? O ano ba ang bottom line or ano ba ang sagot talaga diyan? Una, pera talaga, kita. Mas malaki ang kita ng mga engineer, mas malaki ang kita ng mga nurse, mas malaki ang kita ng mga piloto, mas malaki ang kita ng mga congressman, ng mga senador, di ba? Kasi lahat gusto na maging congressman kasi putya ka ba naman, pag nanalo kang congressman, biglang magkakaroon ka ng magagandang relos. So lahat ng mga kabataan ngayon yan na interest, di ba? Nasa IT na. Kumbaga, wala nang interes sa pag-agrikultura dahil nga maduming trabaho, mahirap na trabaho, ang tagal-tagal mo mag-aantay, tapos walang kita. So, kita. Yun naman talaga ang unang-una, kita, pera. So, ang pinakamagandang sagot dyan, gagawin nating competitive ang kitaan sa agrikultura. Oo, magpapasa tayo ng batas para yung agricultural sector ay mas yumaman yung mga magsasaka natin. Imbis na yumayaman yung mga retailer, yung mga bumibili ng palay, mas magiging mayaman yung mga nagtitinda ng palay, lalong-lalo na yung mga nagtatanim. Kung ako ang presidente, ang gagawin ko, bawat magsasaka sa Pilipinas, irerehistro ko. At bawat magsasaka, merong allowance sa gobyerno 100,000 monthly.